Paglabas ni Ellen mula sa opisina ni Veronica, ay naabot ng nanginginig niyang mga paa kung saan siya tutungo. Habang nakahawak sa isang poste sa kalsada, ay sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Hindi niya mapapagkatiwalaan ang babaeng ito. Maaaring pinaglalaroan ito ang kanyang emosyon para sa lahat ng kanyang nalalaman. Kailangan niyang tanungin si Troy at ang kanyang mga magulang mismo. Paghinto ng taxi, ay tinahak niya ang daan patungo sa dati niyang tirahan. Handa na niyang alamin ang totoo. O sige David, kung hindi ka magseseryoso, paglalaruan tayo ng mga laserna na yan. Hindi mo ba ito naiintindihan hanggang ngayon? Ang lahat ng mga ari-arian na napeke natin ay hindi na bahagi ng pag-aari ni Ana. Hangal tayong naniniwala sa mga pekeng papeles ng ari-arian. Napaka-manipulator ni Troy. Sinasabi ko sa iyo na alam niya ang lahat. Hindi natin siya kayang laruin. Sa halip ay tayo ang pinaglalaruan niya. Napabuntong hininga si David sa pagkadismaya. Pero hindi niya pwedeng malaman na ang tunay na mana ay itinatago sa loob ng maraming taon. Kaya paano niya ito nalaman noon? Kahit ako, hindi ko alam yan. Pero alaman niya o hindi, siya pa rin ang tagapangalaga ni Ellen. Nasira ang ating mga plano na kunin ang kanyang mga ari-arian pagkatapos niyang maging 24. Tumigil ka na. Hindi pa ba tayo sapat ngayon? Lubayan mo na si Ellen, kahit minsan lang. David, alam mo ba kung gaano kalaking ari-arian ang pinag-uusapan natin dito? Wala akong pakialam. Hayaan mo na lang siya. She is happily married now. Huwag ka na gumawa ng mas maraming problema ngayon. Nagiging malambot ka na ba sa walang hiyang babaeng yun? Hindi ba't pinlano natin ang lahat ng ito? Hindi ba't ipinakasal mo siya dahil doon? Tumigil ka. Huwag mo siyang tawaging walang hiya. Si Ellen ay sarili kong dugo at balat. At hindi ako papayag na gamitin mo siya para sa sarili mong kapakanan. Si Mrs. Ruiz ay nag-alab sa galit at selos. Hindi mo masisira ang mga plano ko na ganito, David. Pinalaki ko ang walang hiyang babaeng yun upang hintayin ang araw na ito. Kung sa tingin mo ay hindi ko nakita kung paano mo itinuring si Ellen, baka isipin kong may pakialam ka pa sa kanya. Pumagit na si Tomas nang makita ang lahat ng kaguluhan. Mommy, please, huminahon ka. Bakit ba palagi kang ganyan kay Ellen? Nakikita mo ba, David? Nakikita mo ba kung paano kinuha ang sarili kong anak ng babaeng yun? Iniisip niyong lahat na ako ang masamang tao dito. Gayong sa loob ng maraming taon ay wala akong ginawa kundi alagaan ang babaeng yun. Mami, masyado kang exaggerated sa mga bagay. Masaya si Ellen sa kanyang bagong buhay ngayon. Bakit ang lakas ng loob mo na kunin ang pag-aari niya? Ang lahat ng ito ay pagmamay-ari na kanyang ina at meron siyang sapat na karapatan dito. Para saan pa, Tomas? Pinlano ko ang lahat ng ito noong kinuha ko ang batang yun. Ano na lang ang makukuha kong kapalit? Ngayon sinisisi mo ako at kinasusuklaman ako ng tatay mo sa ginawa ko. Tama na. Pabayaan mo na si Ellen. Tapos na ang usapan. Pumunta si David sa pintuan para tapusin ang usapan nang biglang tumigil ang kanyang mga paghakbang. Ellen, nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang mapagtanto kung sino ang nakatayo malapit sa pinto at taimtim na nakikinig sa buong usapan. Namumula ang mga mata nito dahil sa pag-iyak. Nang dumaloy ang unang hikbi sa kanyang mga labi, ay napalingon ang lahat. Lumapit si Tomas sa kanya, ngunit bahagyang umatras si Ellen. Huwag kang maglakas ng loob na lumapit sa akin. Ellen, umupo ka muna. Pag-usapan natin ito. Pag-usapan kung paano niyo ipinaramdam sa akin na hindi niyo ako mahal. Kung paano niyo ako ikinahihiya. Pag-usapan
kung paano ninyo ako nilokong lahat. Pag-usapan kung paano niyo ako ginagamit para lang makuha ang mga ari-arian ko. Hindi, Ellen. Makinig ka. Hindi na ngayon, Tomas. Sumulong si David para hawakan ang bisig ng kanyang anak. Ellen, anak, mahal na mahal kita. Maaaring hindi ko. Tumigil ka, Dad. Sa lahat ng mga taon na ito, akala ko ikinahihiya mo ko. Ikinahihiya mo ang pagiging pangit ko. At para lang mapanatili ang iyong karangalan, lumayo ako sa lipunang ito. Nagtago ako noon sa anino. Para walang makaramdam na sino man na ang inyong anak na babae ay kahihiyan. Pero isang malaking sekreto ang itinago niyo sa akin. Itinago mo ang pagkakakilanlan ng sarili kong ina na nagdala sa akin sa mundong ito. Ellen, anak, hindi ko ginustong masaktan ka. Magtiwala ka sa akin, anak. I'm sorry. I'm sorry, anak. Nangilid ang luha sa kanyang pisngi habang pilit niyang sinisikap na magpaliwanag dito. Sorry saan, Dad? Sa paglalaro sa puso ng aking ina. Sorry sa pagpapabaya sa akin sa bawat oras. Humakbang si Mrs. Ruiz nang walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ikaw na babae ka. Wala kang utang na loob. Ano kung inilihim namin sa'yo? Ano naman kung pinabayaan ka namin? Deserve mo ang lahat ng yun, Ellen. Bago pa maintindihan ng sino man, isang malakas na sampal ang narinig sa silid. Habang si David ay nakatayo, na may hitsura ng puno ng galit. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na itigil mo na ito? Napaluha si Mrs. Ruiz dahil ito ang unang beses na may sumampal sa kanya. Nang tumalikod si David, ay hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ni Ellen. Pakiusap, anak. Kahit anong isipin at sabihin mo, mahal kita at mamahalin habang ako ay nabubuhay. Lahat ng tao ay nagkakamali, pero iilan lang ang nabibigyan ng pagkakataong magsorry at hindi ko na yun masasabi sa iyong ina. Ngunit sa'yo, humihingi talaga ako ng tawad. Nakita ni Ellen ang nakatagong sakit sa mga mata ng kanyang ama. Nalulunod ang kanyang damdamin sa panghihinayang. Ngunit hindi na siya makapagtitiwala sa sino man ngayon. Inalis niya ang kamay ng kanyang ama mula sa pagkakayakap sa kanya. I'm sorry for being your daughter, Dad. I promise you from now on, you don't have to feel ashamed of me ever again. Si Ellen Ruiz ay namatay ngayon para sa inyong lahat. Pagkasabi noon, ay tumalikod siya para umalis. Habang naiintindihan ng lahat ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Nang pumasok siya sa taxi, ay isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan. Pakiramdam niya ay wala siyang laman. Yun ang nararamdaman niya ngayon. At kahit ano pa, ang tanging tao na kailangan niya para punuan ang kanyang nararamdaman ay walang iba kundi si Troy. Kailangan niya ang mapagmahal nitong mga halik at ang mainit nitong yakap. Ngunit kaya ba niya ang mga ito? Pagkatapos ng sinabi ng babae sa kanya, mapapagkatiwalaan niya kaya ito? Ang pagtitiwala, ang tanging bagay na ginawa niya kay Troy. At kahit anong sabihin ng isang tao, ay hinding-hindi ito masisira. Magtitiwala lang ako sa mga labi na humahalik sa bawat pulgada ng balat ko. Maniniwala lang ako sa pilit na sinasabi sa akin ng malamig na mga mata. May tiwala ako sa iyo, Troy Lacerna. Kahit na ang pagtitiwala sa iyo ay parang pagtitiwala sa isang bagyo na sumisira sa lahat ng bagay na humahadlang, maliban sa isang bagay, at yun ay ang iyong mga mata. Hangad ko ang aking kapayapaan sa piling mo, Troy Lacerna, dahil ang lahat ng nasa paligid ko ay nawasak ng kasinungalingan at kataksilan. There's not much to do when all I can. Thank you guys for listening and watching.